hapon mga idol, nandito si kaibigan, mayroon lang po siyang ipapaabot sa atin. Ito po ang kanyang prediction po ngayon pagkatapos po itong bagyong Basyang. Maghanda daw kayo, sabi ng ating kaibigan, dahil ito po ang nakikita po nila ngayon sa kanilang kaharian. Kaibigan, uy, salamat po. Anong klaseng kalamidad ito? Guys, sabi ng ating kaibigan po sa lahat po na makapanood ngayon sa ating video, nagbabala si kaibigan, kapag matapos itong bagyo daw na Basyang, ito po ang prediction na mangyayari pagkatapos sa bagyong Basyang mga idol. Mag-ingat po kayo. Ang susunod dito, lindol, na posibleng may mga building na naman po o tao nakaswalti po dito mga idol. Kaya mag-ingat po tayo mga idol. Nagpauna na si kaibigan dahil po ito ang nakita po nila. Kaya nagbigay po siya ng prediction po ngayon pagkatapos daw itong bagyo na to, mayroon na naman na kalamidad, lindol. Hindi lang lindol ang nakita ni kaibigan dito. Ano pa kaibigan? Guys, sabi ng ating kaibigan pagkatapos nitong Basyang mga idol, nakita ni kaibigan, sunod-sunod ang kalamidad nito. Sabi ng ating kaibigan, magkakaroon pa rin ng bagyo. Sabay-sabay guys. Kaya maghanda tayong lahat mga idol. Ang napakadelikado lang po dito sa Mindanao, ang landslide area. Ang landslide sa mga mining. Dahil ang mining ngayon mga idol, sa sobrang lalim na ang hukay, ito po ang napakadelikado ngayon na nakita ni kaibigan. Kaya sa lahat ng makapanood sa amin, pakishare po ito mga idol, dahil magbabala si kaibigan. Mayroon siyang mga prediction na sinabi na sasabay ang lindol at bagyo. Yun po ang nakita ni kaibigan sa prediction po niya. At least po nalaman po natin guys na ito pong bagyong Basyang, mayroon na naman pong nakita si kaibigan. Ito talaga ang nakikita po nyo kaibigan. Pagkatapos talaga ng Basyang, mayroon na naman pong babubuo na kalamidad. Kaibigan, paano na lang po ang mga tao ngayon kung saan ito yung malakas na pagtama sa hangin ng Basyang? Ano na lang po, makakabangon pa ba ulit sila kung ito po ang susunod na mangyayari? Salamat po kaibigan. Guys, sabi ng ating kaibigan, sa totoo lang, ang delikado sa lindol yung mga building talaga at malapit sa dagat. Ang delikado din po sa bagyo, yung malapit sa yung baha, malapit sa mga tubig talaga, at saka sa mga landslide area. Delikado po ang bagyo yan. Delikado talaga. Mayroong magaganap na naman po na hindi maganda. Sobrang delikado ang dala ng bagyo guys, dahil mag-cause po ng ulan at talagang magkakaroon ng landslide. Ang lindol naman, magkakaroon po ng tsunami. Kaya si kaibigan, ipinapahanda po tayo lagi mga idol, dahil sa kanila nakikita ngayon na posibleng mayroon na naman pong mabubuo kahit bago lang po ang Basyang. Salamat kaibigan. Oo nga. Tama ka kaibigan. Oo, sa totoo lang guys, sabi ng ating kaibigan, mas maganda itiit na makapaghanda tayo lagi. Tulad nito, may nagpaabot na weathercaster, kaya nakapaghanda ang mga tao. Walang klase, walang pasok. Kaya pasalamat po tayo mga idol, dahil mayroon po nagbibigay ng babala. Lalo na si kaibigan,
yung iba dyan na nagpapaabot, pasalamat tayo dahil po magkakaroon po tayo ng mga idea na kung saan pwede natin maiwasan ang mga kapahamakan. Tulad po nito, ang lagi namin pinapaabot yung mga malapit sa dagat na area, kanang mga lisod, mga delikado, mga hazard, no? Mo ni pinakadelikado karon nga ato ang bantayan. Sige po kaibigan, salamat. Guys, yun lang po ang hatid ni kaibigan. Sabi ng ating kaibigan, kung magkakaroon po ng kalamidad na naman, kailangan walang mag-alinlangan na lumikas sa lugar kung saan pinapaabotan tayo ng mga PBOX. Mag-ingat tayo mga idol, hindi pa rin matatapos ang problema natin hanggat buhay tayo. Mayroon talagang mga balakid sa buhay, kaya maging mapanalanginin lang, hindi tayo mawala ng pag-asa, lalo na ipinapaabot ng ating kaibigan na mayroon pong susunod na lindol pagkatapos sa basyang.